Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Sige po, bigyan po muna natin ng palakpak ang ating Panginoon. Amen. Amen. Fourth day po ng ating edifying week. Sabihin mo sa katabi mo, pang-apat na araw na. Talagang may buha. Okay, so this time po we're going to have connect. And ang gagawin po natin is we will going to declare something dun sa makakausap natin. So, in 1 minute po magdi-declare, hello. Who? Okay, magdi-declare po tayo sa makakausap natin. It can be favor ng Lord, blessing ng Lord, healing, ano pa ba? Ano pa mga kailangan? Health, okay? Kung ano man ang binibigay sa'yo ni Holy Spirit na kailangan mong i-declare. Pero bago po tayong mag-declare, sige, tatayo po tayong lahat. We will just pray for now and let's ask the Holy Spirit to lead us, okay? And after ko po mag-pray, mag-start po ang 1 minute, mag-room around po ulit tayo and then magdi-declare po tayo. Amen. Amen. Sige po. Pray po tayo. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. We glorify your name, Panginoon. We give you glory, Panginoon. We give you honor this time, Lord God. We welcome you in this place, Holy Spirit. Holy God, you are welcome to move to each and every one of us here, oh God. Malaya ka po, Panginoon. Do your job, do your duty, oh God. And we honor that ministry, your divine ministering to us, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And Lord, right now, Lord God, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga declaration namin na ibibigay sa makakausap naming tao, O Diyos. Ikaw po ang magbigay nito sa aming puso sa mga oras na ito. Ibigay mo po ito sa amin. Kausapin mo po ako, kausapin mo po kami, isend mo po ito sa aming mga puso, O Diyos, sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we can declare healing, we can declare favor, ano man po ang gusto mong i-declare namin sa makakausap namin. We can declare provision coming from you, Lord God. We can declare strength, O Diyos. We can declare, Panginoon, ng financial breakthrough, Lord God. In the mighty name of Jesus, we can also declare, Panginoon, ng nag-uumapaw na pagpapala, rumaragas ang pagpapala coming from you, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O God. And Lord, prepare our hearts to declare it, Lord God. Prepare niyo po din, Panginoon, yung taong makakatanggap nito, O Diyos. Lord, ikaw po ang Lord, ikaw pong mag-grant nito, Panginoon, dun sa taong ito. It's not us, Panginoon. Gagawin mo lamang po kaming vessel, Lord God. Ikaw pa rin ang mag-grant dahil ikaw pa rin ang aming Panginoong Diyos, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Ikaw po ang maitaas sa buhay namin. Ikaw pong mapapurihan sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Sige po, hahanap po tayo ng yung hindi mo pa po nakakausap within the week. Hahanap po tayo ng tao na hindi mo pa po nakakausap within the week. And then, hintayin po natin yung timer natin. And then, ayun, mag-declare po tayo. Sige po, let the timer starts now.
Okay, pagtapos ka na mag-declare, room around and declare more to some people. Amen, amen. Praise God, praise God. Okay, room around again. Pagtapos ka na. Kasama po si Pastor ha, kasama si Pastor sa likod. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, time's up. Time's up. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. God bless you, everyone. God bless you. Amen. Sige po, this time naman, can I request everybody to please move forward po para hindi po tayo mahirapan, hindi po tayo ma-disturb later pag may mga latecomers po na darating mamaya. So, move forward lang po tayo para hindi po tayo mahirapan later. Sige po, we will start our edifying day, edifying week. Are you still excited? Amen. Sige po, tayo na po tayong lahat as we are excited to pray, still to fast, to give everything to the Lord. Amen. Sige po, let's pray. Hallelujah, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit in our midst. Come on. Come on, open your mouth and start to welcome the Lord, the presence of the Lord right now in our midst. Allow the Holy Spirit right now to move in us. Hayaan mo na ikaw mismo mapapurihan mo si Lord, madakila mo ang Panginoon, maitaas mo ang pangalan niya because He deserves praises. He deserves your worship. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. We glorify your name, Panginoon. We glorify your name, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you. We glorify your name, Jesus. We adore you, Lord. We adore you, God. Lord, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakababa po ng puso namin, O Diyos. Lord, as you said kahapon, Panginoon, ang totoong taong nakakaengkwentro sa iyo, ang totoong taong nakaranas ng presensya mo, Lord God, the more na nagpapakababa, nagpapakahumble sa iyong harapan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. And Lord, right now, we humbly come down to you, Lord God. Nagpapakababa po ng puso. Nagpapadalisay po ng aming puso. Lord, right now, if there is any spirit that is not coming from you, Lord, right now, inuutusan kita, lumayas ka sa lugar na to. This place is not yours. You are not welcome in this place. Layas in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. We welcome you in this place, oh God. We welcome your power, your majesty, your holiness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship
worship you. Lord, nagsusurrender po kami sa iyo ng puso namin. Nakikita mo po ang kaibuturan nito. Nakikita mo po lahat, O Diyos, simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, O God. Lord, siyasatin mo po ang bawat puso ng bawat isa. Search our heart, O God. Search us, Lord. Search us. Search us, Jesus. Search us, Holy Spirit. Lord, patawarin mo po. Patawarin mo po ang bawat isa, O God, na nandito ngayon. Tawarin mo po kami, O Diyos. Kung may mga bagay sa puso namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, linisin mo po ito. I-sanctify mo po ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, nagpapaset din po kami ng wall of fire sa lugar na to, O Diyos. Let the wall of fire upon this place right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Wala pong any attack ang enemy na pwedeng makapasok sa lugar na to. As you protected us with your wall of fire and millions of angels na nakabantay sa amin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lord, we also pray, Panginoon, yung bawat family nang nandito, O Diyos. Lord, dalangin ko po sa mga oras na ito, samahan mo po kami, tulungan mo po kami, Panginoon, ingatan mo po ang bawat pamilya namin, O Diyos, saan man po sila naroroon, O God. Lord, mag-send ka po ng angels mo sa bawat tahanan, O Diyos, ng bawat pamilya namin, O God. And Lord, ikaw po ang magprotekta sa kanila. Lord, no arrows, no javelin of the enemy, O God, that will come, Panginoon, sa buhay nila, O Diyos. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Pinapapurihan ka po namin, dinadakila ka po namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pinapapurihan ka namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Hallelujah. Lord, sa mga oras din po na ito, O Diyos, Lord, right now, with your name, with your power, Lord God, Lord, binubuksan po namin ang durungawan ng langit at ibuhos mo nga po, Panginoon, ang pagpapala sa bawat isang nandito sa mga oras na ito. Lord, let our barns be full and be filled tonight, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa bawat isa. And Lord, as we come to worship you, to praise you, Lord God, Lord, i-ready mo yung puso ng bawat isa na maging matabang lupa sa salita mo, Panginoon. Who can accept your word, who can apply your word, O God, and who can live by your word, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, as we come to worship you, as we come to praise you, Lord, matagpuan mo nga po yung puso namin, yung buhay namin, Panginoon, na naninikluhod sa harapan mo, na nagpapakababa sa harapan mo, O Diyos. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang mag-glorify ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, O God. Ikaw po ang maluwalhati, O Diyos. Ikaw po maitaas, O God. Hallelujah, hallelujah.
Why don't we raise our hands to the Lord? Come on. Come on, awitan natin siya for He deserve it. Yes, oh God. We break our hearts open like oil overflowing, falling at your feet, giving everything. Yes, oh God, we worship you, Lord. Yes, oh God. We break our hearts open like oil overflowing, falling at your feet, giving everything. Come make our hearts tender. We yield and surrender to the only one. You're the only one. We break our hearts open like oil overflowing to the only one, giving everything. Come make our hearts tender. We yield and surrender to the only one. You're the only one. No one else, no one else deserves our worship, and no one else, no one else deserves our praise. And Jesus, you alone are worthy. No one else deserves the glory, yeah. And no one else, no one else deserves our worship, and no one else, no one else deserves our praise. And Jesus, you alone are worthy, and no one else deserves the glory, yeah. Oh, come, let's dissemble, purify your people like a holy fire on a sacrifice. Lord, teach us repentance. We just want your presence. You're the only one. You're the only one. Oh, come, please dissemble, purify your people like a holy fire on a sacrifice. Lord, teach us repentance. We honor your presence. You're the only one. You're the only one. And no one else, no one else deserves our worship. And no one else, no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy, and no one else deserves the glory, yeah. And no one else, and no one else deserves our worship, and no one else, no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy,
behold you. Yes, oh God, come be the center, high priest forever. You tore the veil so we could come to take down the idol. We want revival, clean hands and pure hearts. We behold you. Come be the center, high priest forever. You tore the veil so we could come to you, so God. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. All the glory belongs to you. No one else deserves our worship. No one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy. And no one else deserves the glory. And no one else deserves our worship. And no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy. And no one else deserves the glory. And no one else deserves our worship. And no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy. And no one else deserves the glory. Yeah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, truly, Panginoon, no one else deserves this praise, Lord God. No one else deserves our worship, Lord. Hallelujah, Jesus. Come on, pasalamatan natin si Lord. Hallelujah, Lord. We appreciate you. We appreciate your presence right now, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's continue in the atmosphere of prayer right now. This time, i-appreciate mo si Lord. I-acknowledge mo ang Panginoon that our God is our great provider. Hallelujah, hallelujah. Lord, we recognize you, Panginoon. Ikaw yung aming ultimate source. Ikaw yung dahilan ng lahat ng meron kami. Ikaw yung tanging dahilan. Sa'yo galing ang lahat ng meron kami, Panginoon. Kaya, Lord, ni-recognize ka po namin. We appreciate you, Lord. Hallelujah. And Lord, we acknowledge you, Panginoon. Lord, dakila ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Patuloy na ikaw yung aming provider, Lord God. Hallelujah. Come on, church. I-appreciate mo si Lord kasi mabuti siya, kasi dakila siya, kasi siya ang Diyos na hindi nagpapabaya. Come on, church. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, we acknowledge you. We appreciate you, Lord. Hallelujah. Come on. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we pray, Panginoon, bless each and every one of us, Panginoon, na nandito. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat anak mo, ang bawat kapatid ko na nandito, Lord. We ask, Panginoon, for your blessing, O God. Blessings upon blessings sa bawat isa, Lord God. Lord, sa bawat church member, Panginoon, na naging breadwinner ng family, Lord, bless them, O God. Lord, pagpalain mo sila, Lord, sa mga magulang, sa mga solo parent, na naging nanay na, naging tatay pa. Lord, bless them indeed, Lord God. Lord, sa mga kapatid, Panginoon, na tumayong magulang
sa mga ate at kuya na naging magulang na, Panginoon, para maitaguyod ang family nila. Lord, bless them, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakakilala sa iyong mga anak, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God. Renew their strength, Panginoon. Ikaw ang magbalik ng pagpapala, Lord God, sa lahat ng sacrifices nila, Lord God. Lord, hindi man alam ng iba yung mga silent battles nila, pero Lord, ikaw yung magbalik ng pagpapala, Lord, sa buhay nila. Lord, bless them indeed, Lord. Bless their heart, Lord God. Bless their work kung saan sila nagtatrabaho. Bless them financially, Lord God. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Lord God, na nandito, Panginoon. We ask, Panginoon, na kami yung maging representative ng aming family, Lord God. Lord, pagpalain mo kami, Panginoon. Lord, we ask, Panginoon, for your blessing, favor, provision, Lord, promotion sa bawat isa, Panginoon. Lord, hallelujah. Come on, church. Let's pray to God. Hallelujah. Let's pray for His blessings. Let's pray for His provision, favor sa buhay natin. Come on, church. Manalangin ka. Huwag mong hayaan na nakikinig ka lang. Huwag mong hayaan na hindi ka nananalangin, na walang sinasabi ang bibig mo. Come on, there is power in prayer. There is power in declaration. Kaya naman this time, let's declare financial breakthrough sa bawat buhay ng bawat isa. Lord, we declare financial breakthrough mararanasan namin, Panginoon. Financial stability, Lord, yung ipaparanas mo sa amin, Lord God. Lord, we declare wala na pong magkakaroon ng utang, Lord God. Lord, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Mag-provide ka sa bawat isa, Lord God. Lord, debt-free, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Come on, church. Let's pray. Let's declare blessing sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, buksan mo yung durwangan ng langit, Panginoon. Ibuhos mo ang pagpapala sa bawat isa, Lord God. Pagpalain mo kami. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God. Lord, wag ka lang po namin makalimutan, Panginoon. And Lord, right now, Panginoon, we also ask, Panginoon, na kami po mismo maging channel ng blessing sa iba, Lord God. Lord, bigyan mo kami ng kakayahan, Lord God, na magpala din sa iba, na tumulong din sa iba, O Lord God. Lord, buksan mo yung puso namin, buksan mo yung mga kamay namin, Lord God, upang umabot at tumulong sa lahat ng kapatid namin na nangangailangan, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, turuan mo kami kung paano tumulong, Panginoon, kung paano magpala, Lord God. Lord, hindi mo lang po kami pagpapalain, kundi, Lord, we pray na gagamitin mo kami para pagpalain din po yung iba, Lord God. Hallelujah. Come on, let's pray to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, Panginoon, we also pray, Panginoon, na ang bawat isa dito maranasan yung blessing na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, financially man yan, spiritually, and Lord, emotionally, Lord, pagpalain mo, Lord God. Lord, ikaw yung Diyos namin na hindi nagkukulang. Ikaw yung Diyos namin na hindi nagpapabaya. Kaya naman, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Lord, yung laman ng bulsa namin, wala tong halaga. Pero Lord, ikaw, yung pinagkakatiwalaan namin, Lord God, sa aming finances, Lord God, sa aming desires, Panginoon, ikaw yung magbibigay nito, Lord God. Lord, pagpalain mo kami, pagpalain mo ang bawat isa, Lord God. Lord, hindi lang po namin ito sarilinin, kundi, Lord, i-share namin to, Lord. Sabi nga po ng iyong salita, Lord, mas mapalad yung nagbibigay. Kaya naman, Lord, buksan mo yung puso namin to give, to help, Panginoon. Lord, mahalin din po namin yung kapwa namin. Kami po mismo umabot through help, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, bless us indeed, Lord God. In every aspect ng buhay namin, bawat isa dito, pagpapalain mo, Lord God. Hallelujah. Come on, let's pray to God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Sige, church, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Itaas mo sa Panginoon ang iyong mga kamay. At sabihin mo kung gaano kabuti, kung gaano kadakila, at kung gaano kamahabagin ng Panginoon sa iyong buhay. Lord Jesus, you are so good, Panginoon. You are our financer, Lord God. Wala nang iba pang hahanapin pa, O Diyos, kundi ang manatili sa presensya mo at palaging sumunod sa lahat ng inuutos mo, Panginoon. Kami narito, O Diyos, at dahil sa pagmamahal mo yun, Panginoon, na hindi kumukupas at hindi napuputol. You are a loving God, Lord God.
Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. This is for you, Panginoon. This is for you. Now, church, let's pray for our kingdom financiers. Church, buksan niyo yung mga bibig niyo at ipag-pray natin sila. Lahat ng mga taong ginagamit ng Panginoong Hesus para sa ikakataas at ikapupuri ng kanyang pangalan. Church, sige, buksan mo yung mga labi mo at ipanalangin mo na patuloy silang gamitin ng Panginoon dahil sa bukal nilang puso sa pagbibigay at patuloy na pagtanyag nila sa pangalan ng ating Panginoon. Church, let's pray for them. Lord, give them continuous blessing as they become blessing to others. Lord, help them in their needs, Panginoon. Comfort them to not just give because they have, but they give because this is for you, Lord. Panginoon, sa lahat ng tumutulong sa simbahan, sa lahat na tumutulong, ikaw na po mismo, Panginoon, yung magpala sa kanila, Lord. Dahil na rin sa ginagamit mo po ang kanilang buhay para may sakutuparan, Panginoon, ang lahat ng plano mo. Na madami pa ang may lapit sa iyo, maligtas at mabigyan ng kapahingahan, Panginoon, sa mga kabigatan sa buhay. Dahil sa tulong mo, Diyos, sa kanila at ganun din sa amin. Lord God, maraming salamat po. Maraming salamat po sa tulong ninyo at sa mga taong ginagamit po ninyo, mapalokal man or international, Lord God. Right now, Jesus, teach us, O Lord, to give generously. Jesus, Panginoon, wag manatili sa amin yung pagdududa. Panginoon, bagkus yung pagtitiwala lamang sa iyo sa lahat ng bagay, Lord. Lord, help us. Help us to be a cheerful giver. Lord Jesus, remind us, Lord, na sa pagbibigay namin, Lord, ikinagagalak mo ito, Panginoon. At mas bubuhos ang pagpapala sa mga taong nagbibigay ng buong puso at hindi naghahangad ng kapalit, pagkus nagtitiwala lamang sa iyo, Lord God. Panginoon, ikaw na mismo yung magbabalik nito. Alam namin hindi lang ito about sa mga material na bagay, Lord, but also yung comfort at yung pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Right now, church, ipag-pray naman natin yung ating mga sarili at ang ating simbahan. Sige, ipag-pray natin na palagi lang nating isipin at ipaalala sa atin ng Panginoon ang importansya ng pagbibigay. Church, lagi nyo lang tatandaan na hindi nakatingin ng Panginoon sa laki at liit ng ibinibigay mo. Bagkus nakatingin siya sa kung gaano kabusilak ang puso mo at ang bawat dahilan kung bakit ka nagbibigay, na sa kabila ng pangangailangan mo, mas pinipili mo pa rin magbigay sa Panginoon. Alam niyo, church, minamahal ng Panginoon ang taong nagbibigay ng buong puso at may kagalakan. Yes, Lord Jesus, let your children know the importance of giving and tithing. Na hindi lang ito ginawa para may sabing may tulong, pagkus manaig yung puso at pagtitiwala at pagsamba sa iyo. God, you see us when we give. Always remind us, Lord, na hindi ito isang responsibilidad, but this is an opportunity na magbalik sa iyo, Panginoon. Because giving to you is not a liability, but an asset, Lord God. Lord, ilang beses mo na pong pinatunayan sa amin na sa bawat ginagawa namin at pagtitiwala namin sa iyo, sinamahan mo kami. Panginoon, remind those people na pinanghihinaan ng loob, na may kabigatan, Lord. Touch their hearts. Remind them to just trust in you. At alam ko, Panginoon, na hindi mo kayo pababayaan. Lord, help us to lean on you. Depend on your plans, Lord. Makakayaan na namin ang lahat sa tulong mo, Panginoon. Kung mayroong mga tao dito, Lord, ngayon, na nakikita mo na may financial struggle, Lord Jesus, ikaw po yung magbigay ng breakthrough sa kanila. Dahil sa alam mo, Panginoon, kung gaano sila kabusilak. At sa pagbibigay sa iyo, Panginoon, help them to rise from their current state, Lord. Ikaw po mismo yung magbigay ng provision sa kanila, Lord Jesus. Lord Jesus, you're the King of Kings and Lord of Lords. Thank you for the blessing so that we can be blessing to others. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. You are our greatest financer. Thank you, Lord Jesus. And no one else
worship, and no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy, and no one else deserves the glory. Yeah. No one else deserves our worship, and no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy, and no one else deserves the glory, and no one else deserves our worship, and no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy. No one else deserves the glory, and no one else deserves our worship, and no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy, and no one else deserves the glory. Come on, church, sabihin mo sa Panginoon na wala nang iba ang sino man ng arapat-dapat ng glory yan. Lord, you deserve everything, Panginoon. Ikaw ang maitaas. Wala nang iba, Panginoon. And no one else deserves our worship. And no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy, and no one else deserves the glory. One more time. And no one else deserves our worship, and no one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy. No one else deserves the glory. Oh, no. Tear down the idol, we want revival. Clean hands and pure hearts, we behold you. Come be the center, high priest forever. You tore the veil so we could come true. Tear down the idol, we want revival. Clean hands and pure hearts, we behold you. Come be the center, high priest forever. You tore the veil so we could come to. Down the idol, revival. Yes, oh God, we behold you, God. Come be the center, Lord. High priest forever. Night and day let incense rise.
day let incense rise. Day and night, night and day let incense rise. Day and night, night and day let incense rise. Day and night, night and day let incense rise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. We glorify your name. You deserve the highest glory, Lord. You deserve all our praises. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Let's continue the atmosphere of prayer. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. You deserve it all, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Come on, church. Let's continue to pray. Let's continue the atmosphere of prayer. Patuloy nating itaas ang mga finances natin sa Panginoon. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. 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 This time, church, can we pray for the first fruit givers na si Lord ang magbalik at magpuno ng bar nila. Panalangin natin yung mga tao na nagbibigay ng kanilang first fruit at nagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Jesus. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lord, salamat po sa katapatan mo sa bawat isa. Today, we lift up to you sa lahat ng first fruit givers, Lord. We declare your word in Proverbs and Malachi na ikaw ang magpabalik sa kanila at magpupuno, Panginoon, ng bar nila. Let their homes be overflow with your provision, your joy and peace, Lord God. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Lord God. Gamitin mo ang kanilang buhay bilang testimony ng iyong kabutihan, Lord God, ng katapatan mo sa buhay nila, na marami, Lord, ang ma-encourage, Lord God, to walk in obedience and faith when it comes to giving, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah! 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 This time, church, pag-pray naman natin na si Lord yung mag-sustain at magbigay ng favor sa church. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, God. Hallelujah! 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 We worship you, God. We glorify your name, Jesus. You deserve your glory. Hallelujah! Hallelujah!
Lord, we pray for your provision to sustain the needs of the church. Lord, ikaw ang aming provider, Lord God. Hindi kami aasa sa tao, kundi sa iyo na laging tapat sa amin, Lord God. We pray for every expenses, every project, every plan of this church. Ikaw ang mag-sustain at magdaloy ng funds, Lord God. Padaluyin mo ang yaman ng langit na parang walang ministry at gawain ng mahinto at ang mga vision ay matupad, Lord God. We also ask for the favor, for the finances of church, mga unexpected blessings coming from you, Lord God. Naniniwala kami, Lord God, ikaw ang magsusustain, Lord God. Ikaw ang magbibigay ng favor sa bawat isa, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Jesus. We glorify your name. Lord, we also pray for the upgrade ng church sa building man yan, sa equipment, at higit sa lahat sa spiritual atmosphere. Let every improvement reflect your glory and use this for your expansion, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! I-prepare mo rin po ang puso namin, Lord God, bilang mga tagapangalaga ng bagong level ng pagpapala mo, Lord. May we be a good steward to this upgrade equipment, Lord God, at magkaroon kami ng humility, Lord God, sa mga tao, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, God. We glorify your name. With Jesus, hallelujah! 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 Come on, church. Let's also pray, Panginoon, sa worship team natin. Let's continue to pray. Pagmanalangin natin yung mga music team, yung worship team natin. Mahirap mag-lead ng congregation. Mahirap tumayo dito sa harap. Pero let's pray for them. Magkaroon pa sila ng puso, na committed. Magkaroon sila ng passion. Magkaroon sila ng burden na mag-lead ng congregation. Hallelujah! 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 We worship you, God. We glorify your name. Hallelujah! Hallelujah! Lord, tinataas po namin, Lord God, ang worship team, Lord God. Bigyan mo sila ng puso na tunay na worshiper, Lord. Fill them with creativity, unity, and anointing. Let every note they play and every song they sing to be an offering to you, Lord God. Bigyan mo sila ng lakas, ng commitment, at deep hunger for your presence, Lord God. Let them lead the congregation into breakthrough worship every single time, Lord God. Provide them with a humble heart. Lagi mo silang palalahanan, Lord, na they not a performer, but a worshiper with an audience of one, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, God. We glorify your name. Hallelujah! 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 This time, church, can we also pray para sa mga finance team natin, sa bawat members ng finance natin, bigyan sila ng wisdom, patuloy silang ingatan ni Lord sa mga finances natin. Bigyan sila ng wisdom kung paano i-handle yung finances ng church. Come on, church! Come on, church! Taas natin ang bawat members ng finance team sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah! Hallelujah! Lord, tinataas po namin ang bawat member ng finance team. Lord, bigyan mo sila, Lord, ng karunungan, kaayusan at integrity. Strengthen their calling and raise up additional team member, especially, Panginoon, sa gifted in budget allocation. Magpadala ka, Lord, ng taong may puso at husay sa pagmamanage ng mga resources para mas lalong maging excellent, Lord God, ang daloy ng finances namin, Lord. Give them burden not just for the numbers, Lord God, but the vision to support. Bawat cent ay magamit lamang sa kalooban mo, Lord God. Wala na pong iba. Hallelujah! Hallelujah! We also declare blessings and divine protection sa bawat banks of the church kung saan nakikip safe yung mga finances ng church. Lord, keep them safe from any form of error, hacking, or financial loss, Lord God. And we pray, mag-increase ang laman ng accounts, not just for storing, but for your kingdom expansion, Lord God. We declare, Panginoon, na gagamitin mo ang finances namin for your kingdom expansion, Lord God. And sa glory mo, Lord God, wala na pong iba. Let these accounts be an instrument of generosity, missions, and transformation. Protect every transaction and multiply every seed, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat, Lord. Pinupuno ka namin, Lord. Pinapasalamatan ka namin, Lord. Itinataas ka namin sa bawat expenses ng bawat isa, Lord God. Pinagkakatiwala namin, Lord God, ang bawat finances namin, Lord God, sa iyo. Patuloy po natin panalangin. Continue this prayer, Panginoon. Hallelujah! 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 We worship you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Remain in the atmosphere of prayer. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah.
Lord, we ina-acknowledge po namin, Lord, that everything comes from you, Lord. Ina-acknowledge namin, Lord, that the earth is the Lord and the fullness thereof. Ikaw ang lahat na may-ari lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa pumpuno ng kayamanan, O God. That's why we are here tonight, Lord, to give thanks unto you. Pinapasalamatan ka namin, Lord, sa lahat ng mga biyaya na patulong pinagkaloob sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We are all grateful tonight in the mighty name of Jesus. Kaya sa pagkakataong to, Lord, patuloy kaming manalangin. Come on, let us pray. Hindi pa tayo tapos manalangin sa Panginoon. Let us pray na tayong lahat sa iglesia na to ay bigyan patuloy ng Diyos sa isang generous heart. Magkaroon tayo ng puso na lagi handang magbigay sa Panginoon. Come on, let us pray. Sige, ipag-pray natin. Hallelujah, Lord. Narito kami, O Diyos, lumalapit po sa iyo. Humihi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan kung kami nagdamot sa iyo, Panginoon. Kung mas inuna namin ang aming mga sarili, O God. Kaya, Lord, kami nagpapakumbaba po sa iyo, Panginoon, at patuloy po kaming lahat ay humingi ng tawad po sa iyo, O Diyos. Hugasan mo kami ng iyong banal dugo, O God. And this time, katulad na aming dalangin sa gabi pong to, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na mapagbigay. Puso, Panginoon, na kung saan ay masaya na nagbibigay sa gawain mo. Nagbe-bless ng aming kapwa, Panginoon. Nagbe-bless sa mga manggagawa ng Panginoon, O God. Lord, right now, ang aming dalangin, Lord, palitan mo ang aming puso na hindi sumusunod sa iyo, Panginoon. Pusong madamot, O Diyos, ng puso na kung saan ay masaganang magbibigay, Panginoon. Hallelujah. Lord, na ito'y maging mataba ang aming puso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah for the expansion and for the propagation of your kingdom, O Lord. In the mighty name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon, sapagat ang pusong yan, ilagay mo na sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. And right now, Lord, anuman ang gawa ng kaaway, even the spirit of poverty mentality in the name of Jesus, yung kaisipan na pangmahirap, Panginoon, hindi kami mahirap, sapagat ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ay Diyos na mayaman, O God. Hallelujah. Kaya Lord, ano man ang ginagawa ng kaaway sa bawat kaisipan po namin, Panginoon, hallelujah, na kami ay wala, na kami ay kapos, Panginoon, mahirap magbigay sa pangalan ni Jesus right now, in the mighty name of Jesus. Ano man ang nilalagay ng mga pandaraya, all the lies of the devil right now, go and live. Go and live right now in the mighty name of Jesus sa aming kaisipan. Bagay espiritu ng karamutan, get out in the name of Jesus. Right now. Hallelujah. Get out in the name of Jesus. Go and live right now. Lord, salamat sapagkat kami lahat ay may mga skills. Meron kami mga talent na binigay mo, Panginoon. Hallelujah. And Lord, dalangin namin, Panginoon, sa gabi pong to, utilize, Lord, our talents, our skills, Panginoon. Hallelujah. And continue to give us an ability to produce wealth, O God. Lahat kami merong galing na iyong binigay. Lahat kami, Panginoon, ay meron kang talento at mga skills na binigay sa amin, O God. And right now, Lord, we utilize, ginagamit namin, Panginoon, to. Tulungan mo po kami, Panginoon, na gamitin po namin to, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, O God. Hallelujah. At kaya mo, Diyos, Lord, salamat sa blessing, salamat sa mga pananalpi na binigay mo po sa amin, O God. Pero Lord, lagi namin naaalala ang sinabi na yung salita, Panginoon, that love for the money is the root of evil. Hindi ang pera, kundi ang pagmamahal sa pera, Panginoon. Hallelujah. Ang siya nagiging ugat na aming pagkakasala. Pero ang aming dalangin sa gabi pong to, Panginoon, katulad ng sinabi ng salita, hindi mo kami iiwanan, hindi pababayaan. Pero ang sabi mo doon, mayroong kondisyon. Panginoon, huwag kaming magbumukang salapi, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, kapag kami nakakaranas sa mga pagpapala ng mga pananalapin niya na binigay mo po sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po na yung Panginoon, hindi ang mga salapi po niya ang magmaniobra sa aming mga buhay, kundi kami ang magmaniobra sa mga pera pong to, God. Dalangin namin, Panginoon, sa mga pagpapala at sa mga salapi pong to, God. Hallelujah.
maisip po namin, ilagay mo sa aming mga kaisipan, kaya mo kami pinagpapala, Panginoon, para kami po, O Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala ng aming kapwa, Panginoon. Ilagay mo sa aming kaisipan, patuloy, Panginoon, sa gabi pong to, na kaya mo kami pinagpapala, Panginoon, para, Lord, ang mga salita mo ay lumagana, Panginoon, at gagamitin mo aming mga pinansyal, O God, in the mighty name of Jesus, O God, for the propagation, for the expansion, hallelujah, of your kingdom, in the name of Jesus, in the name of Jesus, O God. At dalangin, Lord, right now, even yung wisdom, karunungan na nagmumula po sa Panginoon para mamanage sa amin ang aming mga pera. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, how to budget, Panginoon. Gumastos kami, Panginoon, na higit sa aming mga kinikita. Maibigay po namin, Panginoon, ang 10% namin para po sa iyo, Panginoon. Yung aming mga kaloob sa iyo, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na magsakripisyo, Panginoon, yung sacrificial giving, O God, na ipaalala mo at ilagay mo sa aming kaisipan na ang pagbibigay sa iyo ay hindi isang kawalan, kundi isang pagpapala, sapagkat niniwala kami na kayo ang Diyos na magbabalik ng pagpapala sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus right now, we receive it right now, O God, in the name of Jesus. At Lord, ano man ang mga alalahanin, ano man ang mga worries, every time na kami magbibigay sa iyo, ano man ang mga anxieties, ano man yung mga kabalisahan na nilalagay o ng kaaway sa aming buhay, right now, Lord, ilay down mo, Panginoon. Wash, O God, all the worries, hallelujah, all the anxieties, O God. Mapagtagumpayan namin na kami hindi mag-alala, Panginoon, sa aming mga buhay. Every time na kami magiging daluyan ng pagpapala, Panginoon, magawa namin magsakripisyo in the name of Jesus, O God. Hura bakandara, sikara bakandara, wasandara, bahandara, bahandara. Because you are worthy, O God. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. You are worthy of it all. Hallelujah. Kaya Panginoon, sa gabi pong to, salamat sapagkat sa pagkakataong to, pupuriin mo ng kaba, ng kayamanan ang aming mga pananalapi, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang aming mga bank account. Tinataas namin sa Panginoon ang aming mga wallet. Punuin mo to, Panginoon. Punuin mo ang aming mga bank accounts in the name of Jesus. Punuin mo, Panginoon, ang aming mga wallet, O God. Yes, right now, we receive it, Lord. Ibagsak mo, Panginoon, right now, ang mga pagpapala po yan mula sa kalangitan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, by faith, we receive it right now. Hallelujah, hallelujah. To you all the glory and praises. You deserve in our worship. Hallelujah, for you are worthy of it all, O God. Hallelujah, hallelujah. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. Come on, church. Ibuhos mo yung discernment mo kay Lord. Awitan natin siya with all our heart. Come on. Lahat ng worries mo, lahat ng iniisip mo ngayon na nagpapabigat sa damdamin mo ngayon. Come on, ibigay mo kay Lord.
Bigyan mo kay Lord. Come on, come on. Come on, awitan mo siya. For He deserved the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Come on, ibigay mo lahat. Sabihin mo, na worthy siya, lahat. For Lord is worthy of all things. Come on. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Yes, oh God. Come on, church. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Yes, oh God. One more time. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. So God, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of
of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, Lord. Lord, thank you po. Thank you po sa panibagong araw na ito, Panginoon, na ginising mo kami, Panginoon. Lord, thank you for this opportunity na mapaglingkuran ka, na madakila ka, na maiangat ka. Lord, thank you. Thank you dahil mabuti ka, dahil tapat ka, Panginoon, dahil di ka nagbabago, Panginoon, dahil faithful ka, dahil constant ka. Lord, thank you. Despite of all the things that we've done na hindi nakalulugod sa inyo, Lord, nanatili ka. Hindi mo kami iniwan. Nandun lagi yung kamay mo nakaabot sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa pagbibigay lagi sa amin ng chance. Lord, sa pong malaking privilege, Panginoon, ang makilala ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin ko sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang kumilos. Lord, gabayan mo po ang bawat isa. At sa mga taong pupunta pa lamang, Panginoon, Lord God, protection mo ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa lahat-lahat ng blessings na ginagawa mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, basbasan niyo po ang gawain ito. Ikaw lamang ang may taas, wala na pong iba. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Ay, ayan. Good evening po sa ating lahat. Sige po, sabihin niyo po sa katabi niyo, congrats, day 4 na tayo sa prayer and fasting. Congrats. Isang tulog na lang. So, ayun po. Bear with me kasi siguro 1 year na nakalipas nang muli ako ulit nakatayo dito. Kaya patawarin niyo ako kung may mga pagkakamali. Sige po. Sige po. So, let's, yun po. Muli, welcome po sa ating day 4 ng Edifying Night. So, ang title nitong topic natin for tonight is The Heart of True Generosity. Siguro naman nagkaroon na kayo ng hint mula sa prayers pa lang, di ba? Kung ano na yung topic today. And I hope and I pray na ma-amaze pa rin tayo sa gagawin ng Lord sa gabing ito. Sige po, tatayo po tayo as we give reverence to the Word of God. So, makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. So now, I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. Verse 2, they are being tested by many troubles, and they are very poor. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Verse 3, for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. Verse 4, they beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. And verse 5, they even did more than we had hoped,
for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Sige po, manalangin po tayo. Yes, Heavenly Father, O God, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka po namin sa oras na ito. I believe, Lord God, hindi na to bago sa amin. But Lord, continue to open our hearts, our mind, and our soul for this topic, O God. Na ngayon pa lang, Panginoon, inaanyayahan ka na po namin sa lugar na ito. Banal na Espiritu, kumilos ka pa rin po. Gumalaw sa buhay ng bawat isa. At sa oras na ito, Panginoon, tanging ikaw lang ang maihayag, maiparangal, at wala na pong iba. Lord, we praise you, we magnify your name, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang title ko ngayong gabi ay The Heart of True Generosity. So, let me give you the context of this passage. Alam niyo po ba yung 2 Corinthians chapter 8? Ito yung time na yung mga mananampalataya sa Jerusalem ay dumanas ng matinding paghihirap dahil sa kagutuman. Meron kasing famine. So, in short, makita natin may pangangailangan. May matinding hamon sa buhay nila. So as we look at 2 Corinthians chapter 8, ang writer kasi po nito si Paul, si Apostle Paul. So we find Paul teaching on the subject of supporting, helping, and financing. So dahil nangangailangan po yung mga mananampalataya sa Jerusalem, hinihimok niya yung mga taga-Corinth, yung mga Corinthians, kasi yun yung audience po ni Paul sa passage na yun. Na pagpatuloy nila yung nasimulan nila na pagtulong sa mga mananampalataya sa Jerusalem. So, papaano niya in-encourage? Kasi nahinto po yung pag-iipon ng Corinthians dahil nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan between kay Paul. So, papaano in-encourage ni Paul ang mga Corinthians? So, ginamit niya yung Macedonian church through example. So, itong Macedonian church excelled in the area of giving. So, pag-usapan natin, ano yung matututunan natin sa Macedonian church? So, what can we learn from the Macedonian church? 3 bagay lang po. So, una, generosity is the result of God's grace. Sabi nga po sa verse 1 and 2, and now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Verse 2, they are being tested by many troubles, and they are very poor. But I also filled with abundant joy, which has overflowed in the rich generosity. Alam niyo po ba yung the word grace doon? Di ba, unang puntos ko ay generosity is the result of God's grace. So the word grace dyan ay came from Greek word charis. Wala po siya dyan sa, sa PowerPoint. So pag sinabing charis, ibig sabihin nito joke lang. Charis, ibig sabihin po nito kindness, favor. Sa Tagalog, sa Tagalog, sige, next na lang, nakalimutan ko. Ano yung sa Tagalog? Kababaang, kagandahang loob. O favor, basta yon ng Lord. So, makita din natin sa verse 2, di ba? Dinescribe din ni Paul yung Macedonian church. Sabi nga doon, in severe trial. Doon sa verse natin nakalagay, tested by many troubles. Pangalawa, extreme poverty. Very poor. So, makita natin, ano yung naging epekto ng grace ng Lord sa buhay nila? So, una, resiliency. Sabi nga, pag sinabing resiliency, meaning having the ability to recover quickly from difficulties, from challenges, or tough situations. Kumbaga, dinidescribe dito yung tao na nananatiling matatag, nananatiling malakas, and hopeful even when things are hard. So, sino dito nakakaranas ng grasya ng Panginoon? Sige po, taas po natin sige po, pwede pong palakpakan po natin ng Panginoon sa oras na ito. So, makita natin na sa kahit anong pagsubok yung dumating, bumabangon pa rin tayo. Diba? Tingnan mo yung katabi mo, andito na naman siya. Diba? So, nakita natin, kinakaya natin, nilalakasan pa rin natin yung loob natin. So, sa Macedonian Church, yung trial ng faith nila, sobrang nasa trial talaga Kasi they are persecuted, as in, hirap na hirap sila sa buhay. Kumbaga for them, ano lang yun problema lang yun, challenge lang yun Kumbaga sa kanila, dahil may resiliency sila, malalampasan din nila yon. Mapagtatagumpayan din nila yon.
And at dahil na-experience nila yung hardship, mas naunawaan po nila yung pakiramdam at tindi ng pangangailangan. So, ano yung naging epekto ng God's grace? Resiliency. So, pangalawa, compassion. Sige, sabihin mo sa katabi mo, compassion. Pag sinabing compassion, di ba, ito yung nire-recognize mo yung suffering of others, may deeply caring, and then taking action to help. So, highlight natin nandun yung, hindi mo lang nare-recognize yung suffering ng iba, hindi ka lang nag-aalala sa kanila, pero nandun yung, yung eagerness mo to take an action to help. Yun yung compassion. Di ba? So, alam naman natin, yung Macedonian Church, yung need ng mga believers sa Jerusalem, di ba? Alam ng Macedonian Church, yung need ng mga believers in Jerusalem, rather. Kaya ginalawan nila, tumulong sila, nagbigay sila. Dagdag pa din natin dito, mapapasin natin na they did not even know, di ba, the believers of Jerusalem. Sino ba sila, di ba? Pero makita natin, yung tumutulong pa rin sila, di ba? Na kahit hindi nila kilala, tumutulong sila, tumulong sila. Basta ang alam nila, gagawin nila yun hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen po. Oo, may pinagdadaanan po sila. Pero, hindi yun yung naging dahilan para hindi sila mag-support. They were poor themselves, but they still makita natin they wanted to help. Na para bang wala silang pakialam na kahit mawalan sila at mahirapan sila. So makita natin yung resiliency, it builds strength. Yung compassion, it fuels connection. Di ba? Grabe yung compassion. No? Kahit hindi nila kilala, dahil tumulong sila, nagkapag-build sila ng connection. And kapag pinagsama natin sila, it leads to generosity. Di ba? So, not because they have a lot, but because they know what it means to have little. Amen po ba? So, number 1, ano matutunan po natin sa Macedonian Church? Generosity is the result of God's grace. So, pangalawa, generosity empowered by overflowing joy. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo kung masaya yan. Di ba? Yung overflowing joy. Sige nga, pakita mo sa katabi mo yung overflowing joy. Hindi sila satisfied. So, ayun. Sabi nga sa ERV, so these believers has been tested by great troubles and they are very poor. But their great joy caused them to be very generous in giving. Sabi nga dito, yung joy sa New Testament is not, it's more than the emotion. Sabi dito, it is the settled, spirit-given delight that arises from the retentive acts and abiding presence of God. So yung na-experience na joy dito ng Macedonian Church ay galing sa Diyos. Diba? Sabi nga, it's spirit-given. Ibig sabihin, it is the fruit of the Holy Spirit. So, again, sino yung mga nakakaranas nito? Diba? Ay, walang nakatataas ng kamay. So, yun. Yung mga taong nakakaranas ng joy, ito yung may mga totoong nananampalataya at may tunay na relasyon sa Diyos. Amen po ba? So, taas ulit yung mga nakaranas ng grasya ng Panginoon. Ayun, praise God. So, ayun. So, makita natin yung afflictions, yung mga, yung struggles, yung poverty na naranasan ng Macedonian Church. Hindi yun nagpatigil sa kanila na magbigay. But their great joy caused them to give generously. Diba? Naranasan nyo bang magbigay ng malungkot? Diba? Iba yung bigay kapag masaya ka. Amen? So, grabe yung nagagawa ng overflowing joy. So, makita natin, di ba, sabi doon, hindi lang joy overflowing. Kumbaga, yung umaapaw na kaligayahan na yon, malayo yung naaabot. Marami ang nakakaranas. Amen po? So, nakita natin, dahil sa pagiging generosity nila, nag-cause din yun ng joy sa mga tao na naka-receive ng tulong mula sa kanila. And that leads to praise God. Diba? Grabe, no? Yung pinagpala ka na ng Lord, tumulong ka na, ay yung pa yung nag-cause para makilala nila at papasalamatan nila ang Panginoon. So, di ba, nalaman na natin yung meaning ng grace. Yung generosity naman. So, yung generosity has a Greek word, haptoles. Ibig sabihin, genuine, honest, pure in motive. Not fake,
not for personal gain, and not trying to impress or manipulate. So akala natin kasi pag word generosity, ay, mayaman yan, kaya niya magbigay ng mas higit pa. Di ba? Pero mas malalim siya na ginamit dito. Di ba? So, andun yung sincerity. Kumbaga, kumbaga kung may kita mo ngayon, hindi mo na matukoy kung ano ang generosity. Kasi yung iba, for content, yung iba, for views, di ba? Yung iba, tatakbo pa lang politiko, di ba? So, malinaw, nakikita natin yung motibo. More on personal gains, fake or try to impress. Di ba? So, unlike the Macedonian church, they gave with open hands, di ba? But with overflowing joy and undivided hearts. So, tanongin natin sarili natin, every time na magbibigay tayo, what is our motives? Ano ba yung motibo mo sa pagbibigay? Di ba? So, tandaan natin, hindi mahirap magbigay at tumulong kapag lubos nating nararanasan yung kasiyahan na sa Lord yung nagmumula. Amen po. Sabi nga po sa verse 3 to 4, "For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people." Actually, kung may epekto ang grace ng Lord sa pagbibigay, meron ding evidence yung generosity kapag empowered ng overflowing joy. So, una, ito yung tinatawag na sacrificial giving. Sabi nga sa verse, as much as they were able and even beyond their ability. So, ang taong empowered ng overflowing joy, hindi kailan natatakot mawalan. Amen po? Sila yung mga taong willing silang magbigay ng higit pa sa kaya nila. So una, ebidensya ng generosity, na empowered ng overflowing joy, yung sacrificial giving. Pangalawa, enthusiastic giving. Sabi nga sa verse 4, urgently pleaded. So makita natin, sila yung nakikiusap na tumulong, di ba? Highlight natin, sila pa yung nakikiusap. Di ba? So bakit ba pag sinabing enthusiastic? So enthusiastic giving, the energy, excitement, giving with energy, excitement, and joy. Kumbaga, hindi sila magbibigay dahil out of obligation, pero nandun yung genuine eagerness and a happy heart. So, grabe, no? Kapag, empowered ng overflowing joy, andun yung desperadong tumulong at magbigay. Diba? So, makita natin, diba? Maisip natin, diba? Kailan ka huling nakarinig ng taong nagmamakaawa na tanggapin mo na yung tulong nila? Diba? Sana may mga ganun tayong friends, diba? O, ito sa yung pera. Marami kasi akong pera Iba, ganun. Diba? So, take note, yung mga Macedonian church na yon, nasa gitna sila ng pangangailangan. Diba? So, maunawaan natin. Kaya siguro nila ginagawa yon kasi alam nila yung pakiramdam ng wala. Dahil, alam nila dito, sa paraan na ito, sila makakapaglingkod. Yet, again, hindi sila mayaman, hirap sila, pero kaya nilang magbigay. Diba? Matindi yung hirap nila sa buhay, pero pinili pa rin nilang makapagbigay. So I hope and I pray na makita natin that God doesn't record the amount pagdating sa pagbibigay. Pero tinitignan ng Lord yung intent ng puso natin when it comes to giving. Diba? Kumbaga, the Lord is more interested in the attitude of the giver than the amount of the gift. At katulad sa Macedonian church, they gave with overflowing joy in their hearts. Diba? So makita natin, kung mahirap ang sitwasyon, hindi si Lord yung tatanggalin natin. Amen? So kung mahirap man yung sitwasyon, hindi yung paglilingkod, yung isusuko. At kung mahirap man sakali ang sitwasyon, mas lalo tayong maglingkod. Mas lalo tayong magbigay. Kasi, nararanasan natin yung overflowing joy na mula sa Panginoon. Sige po. Then last, and number 3, generosity flows from extraordinary hearts. Sige nga po, bagkitin po natin. Generosity flows from extraordinary hearts. Sabi nga sa verse 5, they even did more than we had hoped
For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. So, ano yung naging foundation nila sa pagbibigay? Ito yung commitment. Commitment po. Kanino? Hindi sa tao, hindi sa leader, hindi kay Paul. At kundi kay Paul. Kundi kay Lord, I mean. So, commitment, it signifies deep and intentional dedication that involves yung surrender. Sino-surrender mo yung buhay mo. And you live your life in accordance to the will of God. So, makita natin muli sa Macedonian Church, they surrender their life to the Lord. Na hindi sila namuhay sa pansariling interes, but to serve God through serving and helping others who are in need. Alam niyo po ba na nag-exceed yung expectation ni Paul sa ginawa ng Macedonian Church? Bakit po? Kasi kinumit nila muna yung sarili nila sa Lord bago sa gawain para sa Lord. Diba? So ngayon, ano yung challenge sa ating lahat? Diba? Sabi nga po sa Colossians 3 verse 23, whatever you do, work it at it with all your heart. Sabi naman sa Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hand finds to do it with all your might. So nakita natin, pag sinabing lahat talaga. Diba? Kumbaga wala kang ititira. Sabi nga, with all your heart. Buong puso. Diba? At pag sinabing magbibigay, bigay talaga. Hindi yung parang, sige na, parang may maibigay ka lang. Diba? At pag sinabing support talaga. Hindi yung parang at least nag-support. Diba? So, yun. Maiksing pahayag lang po sa gabing ito. So, what can we learn from Macedonian Church? Una, generosity is the result of God's grace. Pangalawa, generosity is empowered by overflowing joy. At pangatlo, generosity flows from extraordinary heart. So, dito na po ako magtatapos sa testimony kong ito. Alam niyo po ba? Siyempre hindi niyo pa alam. Ngayon pa lang. So, ang nanay ko po, yung nagpakita sa akin what generosity means. Kumbaga, tumatak sa akin yung mga linyang, naranasan ko kasi yung mawalan. Kaya alam ko yung pakiramdam ng walang-wala. So, every time na may mga tao na nangangailangan, walang pagdadalawang isip yung nanay ko tumutulong at nagbibigay. Minsan nga, hindi ko na yun. So, kasama ako sa murang edad, naranasan lahat ng pagsubok at paghihirap ng pamilya. Mula sa nasunugan ng bahay, yes, nasunugan kami ng bahay. Naputulan ng kuryente. Hindi lang siya yung naputulan ng kuryente ng weeks, days, pero taon. Akala niyo yun? Taon. Nawala kami ng kuryente. Walang stable, dahil sa walang stable na mga hanap buhay yung mga magulang ko. Kawalan ng pagkain, kalawat ka ng mga pagkakautang. Diba? Sino mga nakaka-relate? Diba? So, masasabi ko na kung ano yung meron kami ngayon, lahat yun mula sa biyaya ng Panginoon. At dahil na-impart na sa akin yung pagbibigay, kasi yung nanay ko pa lang, hindi lang niya tinuro, pero pinakita niya sa akin kung paano siya magbigay. Mas lalo ko hindi na mahirap sa akin yung pagbibigay. Kumbaga, mas lalo ko tong naunawaan, yung nakilala ko yung Diyos. Kung tatanungin niyo ako kung anong testimony ko ngayon, napakadami. Baka abutin tayo ng next week. So, yun. So, marami yung bunga po ng aming pagbibigay sa Panginoon. Alam niyo po ba yung finances po namin? Pinagkatiwala ko na din po sa Diyos. Kaya hindi sa amin mahirap magbigay ng tithes and even offering. Alam niyo po ba, hindi nagpabaya ang Panginoon sa aming mag-asawa. Mula nang kami ay kinasal, hanggang sa nagbuntis po ako. Alam niyo po ba, nung time na nagbuntis ako, tumigil po kami sa construction. Kumbaga, gusto namin mag-focus sa baby. So, dahil natigil ang construction, syempre wala na rin kami extra ipon. Diba po? Pero, yun po. Sinubukan din namin mag-enroll po
ng Masteral, kami mag-asawa. Ang lakas po ng ano namin trip, no? Pag boring po kami, nag-aaral po kami. So, ayun po. Hindi ko nga po, actually, ano po trip. Hindi naman trip, pinag-pray ko po yun. Yun nga lang, hindi ko alam, buntis na pala ako yun. Ay, sabi ko, baka ma-stress yung anak ko. Pero alam niyo po ba, bago ko manganak, 4 na oras lang yung pagitan, nagpasa lang ako ng final exam. Doon na po ako nanganak. Talagang masunurin yung anak ko eh. Pinatapos niya muna ako mag-final exam. Di ba? Praise God, pasado po yung lahat ng subjects na yun. Tapos po yung yung kinaganda pa po nito. Actually, kami mag-asawa, naglalaan po talaga kami. Nag-iipon kami, lalo sa panganak ko. Kasi gusto ko sa private, kasi natatakot ako sa public. Kaya nag-ipon kami ng hanggang 6 digits. At sa biyaya po ng Diyos, sa public po ako nanganak. Sa public po ako nanganak. Pero it is a blessing for sa amin mag-asawa. Kasi po ang binayaran lang po namin 35K sa OB-GYN yung sa akin ng C-section. Tapos 0 hospital bills. Di ba po? Amen po. Grabe po. Grabe po yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin. Actually din po yung time din yun, yung mga nagkakautang sa amin, nagbayad sila, naawa sila. Grabe. Kung hindi pa ako manganganak. Praise God po. So grabe talaga yung favor sa amin mag-asawa financially. Di ba po? So again, ayun po. Hindi lang sa masasaya, pero personally, yung pagiging nanay po, nagkaroon ng pagbabago sa katawan, pagbabago ng prioridad, panibagong obligasyon po. So don't get me wrong po. But I admit I'm not yet ready. Kumbaga sa sarili ko, dahil nanay na ako, may mga nasa isip ko na hindi pa ako tapos sa business ko personally for my own growth. Kasi tanging ko hindi na matatapos kasi nanay na ako. Pero praise God kasi may asawa ako na nagpakananay sa akin. Oh, kumbaga, alam niyo po ba, yung sa unang pagkamanak na Ethan, siya na po nag-alaga sa anak namin. Parang nga siya po yung nanay sa amin eh. Tapos, ayun, nalungkot na naman ako. So, ayun po. So, I decided to go back to work noong January. So, gusto ko kasi, parang inisip ko na gusto kong ibalik agad yung sarili ko sa kung ano ako dati. Na-stress lang ako. So, yun, sinubukan po namin mag-asawa sa pangalawang pagkakataon na mag-apply sa regular position. Sa kasamaang palad, na-promote lang yung asawa ko, hindi ako. Joke lang. Pero masaya po ako kasi na-promote yung aking asawa. Ngunit, sa pangatlong pagkakataon, palaban po kasi si ating, hindi ako pinalad. Diba? Sa tatlong pagkakataong yon, 3 tao din na paulit-ulit na sila ay nakikita ako sa interview. Kumbaga, hindi ko na alam kung paano ko ibebenta yung sarili ko sa kanila. Grabe po yung time na yun. Masakit po yun. Napuno ako ng pagdududa, nainggit ako, nagtampo ako sa Lord. Umiyak ako na parang walang bukas. Nawalan ako ng gana sa lahat. Pero alam niyo po ba, yung darkness moment ng buhay ko, nagpapasalamat ako sa Lord. Dahil binigyan niya nga ako ng asawa nang ginamit ng Lord para i-comfort ako. Kumbaga nakita niya yung ako na grabe talaga na nabasag talaga. Ano po kasi, mataas sa expectation ko sa sarili ko, kaya grabe talagang pagkalagagpak ko. Ang tindi po talaga ng galaw ng kaalaban sa akin eh. Alam niyo po ba? Dumating yung isang gabi, there is a thought of suicide na gusto ko na tapusin yung buhay ko. Siguro dahil cost yun ng panganganak ko or postpartum or whatever. Pero I believe God saved me that night also. Kasi yung time ding yun, lumingon ako sa mag-ama ko na mahimbing na natutulog. And that time, I asked for forgiveness sa Panginoon. Pinag-usapan namin mag-asawa yon, pinag-pray, at grabe yung
karanasan po yun. Sinabi ko rin po yun kay Pastora. And then bumalik po ako mag-attend ng W group. I know through W group, God talked to me. Umiyak, but this time tears of joy na po. Tears of comforting and healing. Muling bumangon at nagpaayos sa Diyos. So hindi lahat nito nakakaalam kasi mapagpanggap po ako sa labas. But I show up, nagpakita ako sa work, humarap ako sa pamilya ko, and even in this church, that I'm okay and good, that everything is good, lahat ay okay. Diba? So, but this event of my life, hindi po yun yung nagpa-stop sa akin na magbigay sa Panginoon. For all of He has done, nagbigay kami sa Panginoon. Lately, God gave us another blessings. Binigyan po kami mag-asawa ng mga project pang construction. And I really thank God for that blessing. Alam niyo din po, kasabay din po ng blessing na yon, binigyan din po ako ng sakit. Meron po akong bato sa kidney. 0.57 cm. Pero hindi pa rin yun nagpatigil sa akin para magbigay. Kahit nakailang balik na kami mag-ina sa clinic, magpa-doktor, yung mga gastusin, hindi pa rin ako tumigil magbigay sa Panginoon. Kami magbigay sa Panginoon. Ngayon, our greatest blessings is the Lord. It is God. Because God gave me another reason to live. And Ethan is a gift from God for us. Actually, panalangin ko, hindi na pinansyal eh. Pero magandang kalusugan, protection at seguridad. Yun na lang po. Kasi iniisip ko, may baby na ako. May baby na kami. May pamilya na po kami. So ngayon po, yung anak namin, alam niyo po ba? Dahil si mama ang naghahawak ng finances pagdating sa tithes, pati yung anak ko nagta-tithes na rin po. Kahit hindi niya alam kung magkano yung pera niya, pinagta-tithes ko na rin siya. Sa lahat na nare-receive niya, nakahiwalay na po yun. Naka-tithes na para sa kanya. So sa dami na nangyari po sa buhay namin, talaga mapapasalamat ka po sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay namin. Lahat ng yun ay papuri sa Panginoon. So now, I challenge you, brothers and sisters, na yes, alam ko may pinagdadaanan ng lahat. Siguro may mga lubog sa utang, may mga kanya-kanyang gastusin, may kanya-kanyang pinoprovide na pamilya na nire-representa. But, you know, commit your life to the Lord. Huwag mo isipin yung mawawalan ka. Kasi ang Diyos, hindi nauubos. Meron tayong big God na kaya tayong tulungan at i-provide lahat ng pangangailangan natin. Diba? And I encourage you na huwag kayong matakot na mawalan. Diba? Huwag kayong matakot mawalan. Kahit dumanas pa kayo ng matinding hirap, ng sitwasyon, na akala nyo hindi nyo malalagpasan, pero God is with us. So kung ang Lord, matindi yung ginawa sa buhay namin mag-asawa, naniniwala ako, darating ang araw, haharap din kayo, magte-testimony kung paano gumalaw ang Lord sa buhay nyo. So sige po, mananalangin po tayo, tatayo po tayo sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Come on, can we just thank the Lord? I know lahat tayo may mga iniintindi, may mga iniisip, but you know what? The Lord is so good. And I believe you're not just being motivated today. I know you're not just being encouraged today. I know the Lord speak to your heart. I know the Lord speak through you. Before, kanina ko pa ito kwento sa asawa ko. Meron kasing nagbigay sa akin ng blessing this morning. So dahil nire-reserve ko to kasi pambayad ko to ng insurance eh. So hindi ko siya pwedeng galawin. And nagutom kasi kami. So parang break time na ng fasting. So sabi ko, libre kita. Pero ayoko siyang gastusin. But to make the long story short, ginastos ko yung kalahati ng blessing na to. And then,
while I'm entering into this room, the Lord speak to me. Sabi niya, ibigay mo yung kalahati. Tapos sabi ko, Lord, hindi to para sa akin. Para sa ano yun? Para sa insurance ko to. Para sa mga ibibigay ko to sa, hindi ito, this is not your message to me. This is your message. So I went to the media room, so the Lord really speak to me na, oy, ikaw yung kinakausap ko. Hindi sila, I'm talking to you. It's hard to give when you are in need. Amen? Pag may kailangan, may schedule, mabibitin, mahirap magbigay. Sometimes people are lapping at us. Parang, wala ka na nga, magbibigay ka pa. Parang hirap ka na nga, pagod ka na, magbibigay ka na. Mauubusan ka na nga, magbibigay ka pa. Pero every time na nawawalan tayo, dun natin makikita kung paano mag-provide si Lord. Amen? Because hindi mo malalaman at di mo mapapatunayan na ang Diyos ay nagpo-provide kung di ka nauubusan. And the only thing to prove that God is a provider and God will give a provision, that sometimes you need to feel and experience, dapat mawalan ka na. Amen? Pero this is the good thing about our God. Mawawalan ka, pero di ka niya pababayaan. Mauubusan ka, pero di ka niya pagkukulangin. Amen? So right now, I want you to hold tight to your things that you want to give it to God. And we will pray for it. Amen? Huwag kang magbigay ng hindi ka sigurado. Magbigay ka ng sigurado how much it is. Ano man yan, kahit magkano yan. Kahit alam mo sa sarili mo, this is your last. It's okay. It's fine. It's fine. But you know what? One thing is for sure. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Can we just raise our hands? Come on. Hawakan mo yan ng mahigpit. And this time, I know this is a kind of seed. This is a like of seed. Magtatanim tayo today. I know you have the desire, you have a prayer, you have the goal. May gusto kang mangyari sa buhay mo, may gusto kang marating sa buhay mo. May gusto kang i-answer ni Lord. But again, kalooban ni Lord masusunod. Pero this time, this is an act of faith. Amen? It's a seed. Amen? Pag mataas yung gusto mo, mataas yung nais mo, lakihan mo yung pananampalataya mo. Put everything on that. Come on, hold on it. And this time, I will give you time to pray. I want you to pray for that thing that you want na ibigay ng Panginoon na gusto mong sagutin ni Lord. Our gift is not enough, but the Lord seen what is in your heart. The Lord knows the desire of your heart. Ang sabi ng Bible, kapag hinanap mo ang kaligayahan mo sa Panginoon, si Lord mismo ang tutupad ng pangarap mo. So I want you to pray for it. What is your prayer right now? What do you want? Just say it, just declare it, claim it. We will sit on it. This is an act of faith. It is the Lord. If it's the Lord's will, then let His will be done. Hallelujah. Hura kandara baba, shikandara baba baba, yakandara baba, kandara rayande. Lord, we will give not because of the testimony of what we heard, not because of the story that we heard, not because of the story that we witnessed, na na-witness namin. Lord, we will give because it is you na pagbibigyan namin, Panginoon. Kung naranasan nila, may ibang paraan ka para sa amin, para maranasan namin. So, Lord, right now, whatever prayers do we have in our hearts, Lord, I pray according to your will, according to your time. Lord, ikaw ang sumagot nito, ikaw ang tumupad nito, ikaw ang magbigay nito, Panginoon. Lord, you know everything about us. We have nothing to hide from you because you are good, because you are amazing. But Lord, this is an act of faith. It's not about us anymore. It's all about you. It's always about you, Jesus. Lord, salamat po. We declare everything, Lord God. This is our prayer in Jesus' name.
In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, say it. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. If you're ready to give, just come to this altar and let's give. Come on. Kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Amen, amen. So bago po tayo mag-end, I will just give a praise